Tinatalakay na sa Kamara ang mga panukalang i-ban o limitahan ang paggamit ng gadgets sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Pero isa lang dyan ang inirerekomenda ng mga eksperto. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pag walang pasok lang nakakagamit ng cellphone si Chelsea, 11 years old. Mas gusto kasi ng nanay niyang nakafocus siya sa pag-aaral at nakikisalamuha sa mga kaedad niya. Para po lagi na lang po focus sa pag-aaral. Parang nakakasama po sa ating health. Pag may pasok po, hindi po sila pwedeng gumamit ng gadget. Nakakasama din po sa bata ang sobrang paggamit po ng gadget. Si Brenda Lynn, nililimitahan din ang paggamit ng gadget ng 5 taong gulang na anak. Kinukuha ko po ang cellphone niya at papalabasin ko para makapaglaro siya dyan sa mga bata. Pag sobrang na sila mag-cellphone, pag tinatawag sila halos hindi na nila pinapansin. Kaya sa Kamara, may mga panukala ng iban o limitahan ang gadgets sa mga public at private schools. Halimbawa, pag 0 to 2 years old, bawal ang gadgets. Pag 2 to 5 years old, 1 oras kada araw lang ang screen time at dapat binabantayan ng nakakatanda. Pag 6 to 12 years old, 2 oras kada araw lang at may bantay rin. Habang pag 13 years old pataas, wala nang limit, pero hindi one to sawa, lalo na paggabi. Pero ngayon pa lang, may mga limitasyon na ang DepEd. We are not allowing the use of gadgets during the academic session, but with 2 exceptions, academic purposes, kailangang kontakin ng magulang or ng anak yung magulang for an emergency purpose. Mahalaga yan, lalo't may mga pag-aaral na nagsasabing 32.5% na mga Pilipinong edad 9 hanggang 17 taon ang may sarili ng smartphone. Sa mga edad 9 hanggang 11 taon naman, kalahati ang mag-isang nag-o-online. Sa pag-aaral naman ng Council for the Welfare of Children at ng UNICEF noong 2016, 43.8% na mga batang Pinoy na 13 hanggang 18 years old ay nakaranas na ng cyber violence. May pag-aaral ding nahihirapang magsalita o umintindi ng mga salita ang mga edad 2 o 3 taon kung mahigit sa 2 oras sila sa gadget kada araw. Young children are very different from those of an adolescent. So in early childhood development really depends heavily on those responsive interactions mentioned earlier, that distractibility, it also happens in our toddlers. If it is greater than 5 hours per day, impairments in social play and leisure skills, meaning to say, ability to get along with others, play with others, because talagang stuck na sila sa gadget device. Pati grades ng bata apektado. The 2022 study of PISA also shows that those who spend more than 1 hour per school day on digital devices for leisure score 9 to 20 points lower in mathematics. Ang rekomendasyon ng mga eksperto, hindi naman ban, kundi paghihigpit lang sa paggamit ng gadgets. Kailangan po talagang regulation, but not a total ban because of course, we should also be at par with the changing times because now, digital po talaga tayo eh. Strict school hour bans plus age limits, that is 0 to 2 prohibition, 1 hour caps for younger kids. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.